Aling Norma? Galing po ba kayo sa minahan? Oo, Aurora. Doon nga ako galing. Hinahanap ko kasi ang asawa ko. Gabi na kasi hindi pa rin umuuwi. Ganon din po si Itay. Hindi pa rin siya umuuwi hanggang ngayon, kaya hinahanap ko rin. Nako, palagay ko ay nag-inuman na naman ng mga yon. Ay, umanda talaga sa akin ang poldo na yon kapag nakita ko siya. Saan po kaya sila nag-inuman? Ano po kaya kung puntahan natin si Mang Pidyong? Baka sa kanila sila nag-inuman. Oo nga no, baka nandun nga sila. Aling Norma, tingnan niyo yung lalaki may nakataling kadena sa leeg. Dinamba niya at sinakmal niya yung lalaki. Oo, nakita ko. Huwag ka maingay at baka makita niya tayo. Umatras na lang tayo ng dahan-dahan para hindi niya tayo makita. Halika na. Naku po, Aling Norma. Nakita na niya tayo. Papalapit na siya sa atin. Pabihira ka naman kasi. Bakit natisod mo pa ang lata? Nakita tuloy tayo ng aswang. Naku po, hinahabol na niya tayo. Takbo, Aling Norma. Dali. Tulungan niyo kami. Hinahabol kami ng aswang. Lesson learned. Hindi lahat ng taong nagpapakita ng kabutihan ay talagang mabuti ang kalooban. Yung iba kunwari ay asal tupa pero ang totoo, ang ugali ay masahol pa sa mabangis na toro. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Aurora, Sir Jupiter. Isinilang ako at lumaki sa isang malayong baryo sa Cebu, pero kasalukuyan po, dito na ako naninirahan sa Quezon City. Ang hanap buhay po ng mga katulad kong babae noon ay pangangabod ng ginto sa ilog at ang mga kalalakihan naman ay nagiging minero sa mga minahan doon. Minsan naghahanap po ako ng mapapanood na pelikula sa YouTube ay napadaan po ako sa inyong channel at napakinggan ko ang mga kwento ng ating mga kababayang nag-share ng kanilang karanasan. Nakaka-relate po ako dahil minsan ay dumaan din sa buhay ko ang nakakatakot na pangyayaring nasangkot ang mga aswang. Nangyari po ang aking karanasan noong ako ay 25 anyos pa lamang sa aming probinsya. Kung mapipili niyo po ang aking karanasan para maisadula ay pasasalamatan ko po ng marami. Pero bago ako magpatuloy, gusto ko lang itanong sa lahat. Maniniwala ba kayo na hindi lahat ng naging aswang ay kagagawan ng masamang espiritu? Yung iba, naging aswang dahil sa kalupitan ng tao. Ay, wala na ang aswang na humahabol sa atin. Umalis na siya, Aling Norma. Nakita niya kasi napaparating ng mga taong baryo na nakarinig sa paghingi natin ng tulong. Maraming salamat at dumating ka kasama ang mga tao, Maring Lani. Nakaligtas kami sa aswang. Nasaan na yung sinasabi ninyong aswang ha, Maring Norma? Umalis na po siya na makita na dumarating kayo. Pero yung lalaking kinagat niya, nandoon malapit sa puno. Eh kung ganun, tayo na. Tingnan natin kung sinong nabiktima niya. Tama, Maring Lani. Balikan natin yung lalaking kinagat niya. Naku, kawawa naman. Baka buhay pa. Nagkaisa nga kami na balikan ang malaking puno kung saan namin nakita ang aswang na kinakain ng kanyang biktima. Kahit paano ay nabawasan ang pag-aalala at takot ko dahil marami na kami ng pagbalik namin doon. Pero nang makarating kami sa lugar, wala na roon ang lalaking kinagat ng aswang. Kaya nagtataka kami ni Aling Norma. Sigurado ba kayong dito nyo nakita ang aswang? Opo, sigurado akong ito ang malaking puno na yon. Dito niya dinamba at kinagat yung lalaki. Tama si Aurora. Eto pa nga yung lata na naapakan niya. Kaya tumunog at dahil doon ay nakita kami ng aswang at hinabol kami. Eh kung ganun, bakit wala naman ang lalaking sinasabi nyo? Hindi rin namin nakita ang aswang. Parang niloloko nyo lang yata kami. Nagsasabi kami ng totoo, Aling Lani. Baka binalikan ng aswang ang kanyang biktima. Tapos itinangay yun. Ayos ah. Ang galing mong gumawa ng kwento. Nanloloko lang talaga kayo. Aba, bakit ka naman namin lolokohin? Totoo, nakita namin ni Aurora. Talagang kinagat niya yung lalaki. Oh, ayan oh, Maring Lani. Hindi ba dugo yan? Tingnan mo. Sariwa pa, hindi ba? Abay dugo nga ito.
kung ganun totoo ang sinasabi nyo. Mga kasama, talaasan ninyo ang mga mata ninyo. Baka nandito pa ang aswang. Hindi na namin nakita ang aswang pati ang lalaking na biktima niya. Nalaman namin na tulog na sa kanilang bahay si Mang Pidyong, ang asawa ni Aling Lani, kaya naman nang hindi na namin nakita ni Aling Norma ang kanyang asawa at ang itay ko ay umuwi na lang kami. Magkalapit lang naman ang aming mga bahay kaya iisang direksyon lang ang aming pinuntahan. Nang makarating na kami sa aming bahay ay hindi pa rin kami mapalagay ni Aling Norma kaya hindi rin kami pumasok ng bahay. Sa palagay niyo po nasaan na kaya sila itay? Ay, pareho nating hindi alam kung ano lang nangyari sa kanila. Pero sana lang makauwi sila na maayos. Oo nga po pero ngayon lang talaga ito ginawa ni itay. Kaya nag-aalala na ako sa kanya. Ay nako, malilintikan talaga sa akin ang poldo na to kapag umuwi na naman ang pagiray-giray. Nakakapagod ang trabaho sa minahan tapos sasabayan pa ng pag-iinom. Hindi na naawa sa payat niyang katawan. Kinakabahan po ko, Aling Norma, kasi nakita tayo ng aswang. Meron palang gumagalang ganun dito. Hindi po kaya... Ay nako, Aurora, huwag kang mag-isip ng ganyan. Kahit naman busit na busit ako sa payatot kong asawa na sobrang hilig sa alak ayoko naman na mabiktima siya ng aswang. Dumarating na po si Aling Lani na may mga kasama. Maring Norma, ginising ko na si Pidyong para itanong kung anong nangyari kay Paring Poldo at Paring Lino. Ang sabi niya, makikipagpulong daw yung dalawa sa mga kasamahan nila at kay Mr. Domingo. Pulong? Tungkol saan naman ang pinagpulungan? Hindi sinabi ni Pidyong kung tungkol saan basta ang sabi niya, masama daw ang pakiramdam niya kaya hindi na siya nakasama sa kanila. Napakatagal naman ang ginagawa nilang pagpupulong. Mga anong oras kaya sila makakauwi? Hindi rin kasi alam ni Pidyong kung saan sila nagpulong. Sinisekreto kasi nila kaya ang sino mang sasama sa pulong, sila lang daw ang makakaalam ng lugar. Ganun ba? Kung ganun matulog na tayo, Aurora. Huwag na natin silang hintayin. Baka mamaya pa dumating ang mga yon. Uuwi na nga din ako. Baka maligaw na naman ulit dito ang aswang na nakita ninyo. Sige po, Aling Lani. Mag-ingat po kayo sa pag-uwi. Nang makaalis na nga sina Aling Lani ay pumasok na ako sa loob ng aming bahay at isinara kong mabuti ang mga bintana at pintuan. Matapos ay nahiga na ako. Hindi na pala ako nakakain ng hapunan dahil sa paghahanap ko kay itay. Nakatulog na ako hanggang sa lumipas ang mahabang oras. Muli kong narinig ang pagtilaok ng manok. Senyalis na yon ng papasikat na ang araw. Marahan akong bumangon at sinilip ang kwarto ni itay. Wala pa rin siya kaya nagbalik na ako sa aking higaan. Nang muli akong magising, mataas na ang sikat ng araw. Kagaya ng nakasanayan ko na pagkatapos magkalmusal ay nagpunta na ako sa ilog para mangabod ng ginto. Parang tinanghali ka ngayon, Aurora. Oo nga po Medyo napuyat at sa paghihintay kay itay. Bakit? Hindi ba siya nakauwi kagabi? Hindi po nakauwi. Ano kayang nangyari sa kanila? Bakit hindi sila nakauwi? Yun nga rin po ang pinagtataka ko. Ngayon lang siya hindi umuwi. Dati naman maaga siya nakakauwi. Uuwi din yon. Baka mahabang napag-usapan nila kaya hindi nakauwi tapos nagdiretso na ulit sa kanyang trabaho. Kapag hindi pa po siya nakauwi ngayon, bala ko nang ibenta ang mga piraso ng ginto na nakuha ko dito para makapasok ako sa minahan at malaman ko kung anong nangyari sa kanya. Ganyan din ang iniisip ko, Aurora. Kaya yung makukuha ko ngayon dito ay idadagdag ko sa nasa bahay. Sabay na tayo pumunta sa minahan. Sige po, Aling Norma. Magtanong na rin tayo sa mga naroon kung bakit hindi sila nakauwi. Nangabod nga kami ni Aling Norma buong maghapon. Parang siniswerte naman kami ng pagkakataong yun dahil marami kaming mga nakuhang ginto na singlalaki ng butil ng asin ng mga pagkakataong ito. Kaya nang dumating na ang 12:00 ng tanghali, umahon na kami ni Aling Norma. Pagkatapos kong kumain ng tanghalian ay nagpalit ako ng damit matapos ay pinagsama-sama ko na ang mga naipon kong mga butil ng ginto sa pangangabod.
Tapos ay lumabas na ako ng bahay. Nakabihis na rin sa Aling Norma. Nagpunta na kami ng minahan dahil sila din naman ang bumibili ng mga nakukuhang ginto ng mga kagaya namin. Parang maraming nakuha ang ginto ngayon, Aurora. 1 linggo ko po na inipon yan, Don Facundo. Napakasipag mo, anak. Matutuwa na naman ang itay mo niyan kasi malaki na naman ang pera mo ngayon, ano? Iyon nga din po ang dahilan kaya ako nagpunta dito at nagbenta ng ginto. Gusto ko rin pong malaman kung ano nang nangyari kay Tay. Hindi pa po siya umuwi mula kahapon eh. Silang dalawa ni Mang Poldo. Totoo ba yun, Aling Norma? Hindi rin umuwi si Poldo sa inyo. Totoo po yun, Don Facundo. Kaya nga kagabi pa ako nag-aalala sa kanya eh. Hindi po sila umuwi kagabi. Tapos meron pa kami nakita na gumagalang aswang. Nakakagulat naman ang mga sinabi ninyo dalawa. Totoo bang mayroon kayong nakitang aswang? Nakakasiguro ba kayo? May pinatay siya kagabi. Kinagat niya sa leg ang lalaking biktima niya. May nakatali pa nga nakadena sa leeg niya. Mag-iingat kayo lalo na't gabi na. Huwag kayong lalabas ng bahay. Wala po ba kayong alam kung anong nangyari kina Poldo? Aba, hindi ko alam. Alam mo naman ako. Madalang akong pumunta rito sa minahan lalo na kung mayroon akong mga kausap sa negosyo. Ang maigpit kong bailin sa aking mga tauhan. Kapag 5:00 na ng hapon ay palabasin na sa minahan ng mga minero. Saan naman kaya nagpunta mga ngayon? Bakit hindi na sila nakauwi? Baka naman nandyan lang sila sa minahan. Pwede kayong pumunta ron at magtanong sa kanila. Pagkatapos nga na iabot sa amin ng tauhan ni Don Facundo ang bayad ay lumabas na kami ng opisina. Naglakad kami sa paligid ng lugar. Nakita namin na parang mas dumami pa ang mga tauhan ngayon ni Don Facundo na nagbabantay sa lugar. Lahat ay may mga hawak na armas. Naging mailap ang aking mga mata sa mga taong naroon na nakakasalubong namin ni Aling Norma. Nang makarating nga kami sa bukana ng minahan ay nakita naming naroon ang ibang mga minero at ngayon palang kumakain ng tanghalian. Dahil kakilala naman namin ang karamihan doon dahil kababaryo namin ay kaagad kaming nagtanong-tanong sa kanila. Iisa lang ang sagot nila sa atin, Aling Norma. Hindi rin nila alam kung nasaan sina Itay. Pagkatapos daw nilang magpulong kagabi, ay naghiwa-hiwalay na daw sila. Oo nga, nagulat silang lahat. Kaya daw pala hindi nakapasok ngayon sina Poldo, ay hindi na daw pala nakauwi kagabi. Kinakabahan ako, Aling Norma. Pakiramdam ko merong masamang nangyari sa kanila. Hindi kaya nabiktima din sila ng gumagalang aswang? At kagaya ng lalaki kagabi, ay tinangay na din ang aswang mabangkay nila. Iyon nga din ang iniisip ko Pero ayokong papaniwalain ang sarili ko na wala na kasi Poldo. Ayoko maniwala na patay na siya. Masamanda mo yun Kahit palagi niya ako binibigyan ng konsumisyon, mahal na mahal ko yun. Pero anong gagawin natin ngayon, Aling Norma? Saan natin sila hanapin? Di ko alam, Aurora. Umuwi na tayo. Sumasakit ang ulo ko at sumasama ang pakiramdam ko. Sige, umuwi na po tayo. Lumabas na nga kami sa compound ng minahan. Naglakad kami pa uwi sa aming bahay. Napadaan kami sa mga kakahuyan. Napatigil sa paglalakad si Aling Norma habang nakatingin sa sagingan. Kaya naman tinanaw ko rin ang direksyong tinatanaw niya. Nang humihip ang malakas na hangin, gumalaw ang mga sanga ng mga puno. Nagkaluskusan din ang mga tuyong dahon ng saging. Aurora, hindi ba paan ng tao yun? Alin po ba, Aling Norma? Ayun, sa may sagingan. Parang may tao nakabulagta doon. Paalang yung akin natatanaw Naku po, parang paa ni Poldo yun Aling Norma naman, paano naman kayo nakasiguro na paa ni Mang Poldo nga yan? Hindi marunong magugas ng paa yun Palagi yun natutulog nang hindi naliligo. Kaya doon ko na lamang sa mahabang upuan pinapatulog. Ganyan karumi ang paa nun palagi. At saka tsinelas si Poldo yun. Ikaw talaga, Aling Norma. May problema na tayo. Nagagawa mo pang magpatawa. Lapitan na lang natin para malaman natin kung sino yan. Huwag mong kakalimutan na napatay din ng aswang kagabi yung lalaki.
Dahan-dahan nga kaming lumapit ni Aling Norma sa sagingan para tingnan kung kanino ang paa na yun. Pareho kaming kinakabahan dahil pareho kaming nawawalan ng mahal sa buhay. Nang malapit na kami sa sagingan ay muling humihip ang malakas na hangin, muling gumalaw ang matataas na damo at mga dahon ng saging. Eksaktong nakalapit kami doon ni Aling Norma, nagulat kami nang makita namin ang isang lalaking malaki ang tiyan. Natutulog siya, nakahubad at puro putik ang buong katawan. May nakalagay na kadena sa lieg at sa kanang kamay ay may hawak pa na putol na pugot na ulo ng tao. Parang hindi niya naubos kainin. Aling Norma, siya yung aswang kagabi. Oo nga, siya nga yun. Takbo na, Aurora. Nagising na siya. Pambihira ka talaga, Aling Norma. Ang dami mo kasing napapansin. Nagising tuloy yung natutulog na halimaw. Huwag ka na magreklamo. Tumakbo ka na lang dahil kapag naabutan ka niya, tsak na gagawin ka tanghalian yan. Anong klaseng halimaw ba yan? Bakit hindi natatakot sa sinag ng araw? Saklolo, tulungan niyo kami. Hinahabol na naman kami ng mga aswang. Tulong! Buwisit na aswang to. Bakit tayo paborito habulin? Itayin mo ako, Aurora. Parang hindi ko na kaya ihakbang ang mga paa ko. Pagod na ako. Hindi ka pwedeng huminto, Aling Norma. Mamamatay ka sa kamay ng aswang na yan. Hindi ko na talaga kaya. Harapin ko na walang hiyang to. O siya man ang pumatay kay Poldo, ikaganti ko siya. Aray, pampirang daan to. Lubak-lubak. Nadapapatuloy ako. Aling Norma, halika na. Tumayo ka na dali. Mamamatay ka kapag naabutan ka niya. Hindi mo siya makakayang harapin. Wala na rin naman si Poldo. Wala na rin silbi ang buhay ko. Kaya lalabanan ko siya. Sige, labanan mo ako, halimaw! Kasunod nyon ay nagliparan ng malalaking bato at mga piraso ng kahoy. Tumama ang mga yon sa aswang na papalapit na kay Aling Norma. Galing ang mga bato sa mga kalalakihang paparating, mga minero na pauwi sa kanilang bahay ng mga oras na yon. Kasama sa mga minero, si Mang Pidyong. Nang makita nila ang nangyayari sa amin ay kaagad silang tumulong pero hindi sila inatrasan ng aswang. Sila ang hinarap. Gamit ang mahabang kadenang nakatali sa lieg ay nilabanan nito ang mga kalalakihang naroon. Bawat hampas nyon ng kadena ay mayroong kalaban na tinatamaan. Inilayo ko na si Aling Norma sa kaguluhan pero desperado talaga siyang makaganti sa aswang. Bumitiw siya sa akin at lumapit sa mga lalaking kinakalaban ng mga aswang. Aling Norma, umalis ka na dyan. Pabayaan mo na ang mga minero na lumaban sa kanya. Hindi ako aatras. Lalabanan ko siya. Aray ko, walang hiya. Tinamaan ako ng kadena sa tuhod. Aurora, tulungan mo ako. Hindi ako makalakad. Akala ko ba ilalaban ka? Hindi na. Nasapul na ako sa tuhod ng kadena eh. Nadagdagan pa ng bukol itong gasgas ko. Walang hiyang aswang na yan. Salot talaga. Huwag ninyong pakakawala ng aswang na yan. Pinatay niya ang lalaking nandun sa sagingan. Kapag nakawala pa yan at nabuhay, siguradong marami pang tao mabibiktima niya. Pidyong, patayin niyo ng salot na yan. Unang puso ang halimaw na yan na pumatay sa lalaki kagabi. Pero parang hindi naman siya tinatablan, Aling Norma. Parang hindi niya iniinda ang pag-atake ng mga minero. Tirahin mo kaya sa ulo, Mang Pidyong. Tiyak na babagsak ang aswang na yan. Isang malaking bato ang inihagis ni Mang Pidyong na tumama sa mukha ng aswang. Kaagad na pumutok ang noon yon at umagos ang dugo. Nang mahilam sa dugo ang mga mata ng aswang at hindi na siya makakita ay sinamantala na ng mga tao na salakayin siya. Pero lumaban pa rin siya kahit duguan na. Bawat malapitan niya ay kinakagat niya sa iba't ibang parte ng katawan. Sa talim ng kanyang ngipin, napupunit ang balat ng bawat minerong makagat niya. Hanggang isa sa mga minero ang nakakuha ng matulis na kahoy, isinaksak sa dibdib ng aswang. Kinuha naman ng isa ang kadena at hinatak papunta sa puno. Itinali doon ang kadena ng aswang. Doon na siya nang hina dahil sa malalim na sugat sa dibdib. Buti nga sa'yong walang hiya ka. Dapat ka lang na mamatay. Kung ikaw man na may kagagawan sa pagkawala ng asawa ko, nakaganti na siya sa'yong walang hiya ka. Aling Norma,
Ngayon pa ba kayo iiyak? Kung kailan nakaligtas na tayo sa aswang na yan? Kanina nga'y nagpapatawa pa kayo eh. At totoo eh, talagang nalulungkot ako, Aurora. Dinadaan ko na lang sa pagpapatawa. At nagagalit ako kay Poldo. Pero hinahanap-hanap ko na ang asawa ko. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Hanggat hindi natin nakikita ang bangkay nila, huwag nating iisipin na wala na sila. Ako nga din po eh. Hindi na maalis ang kaba sa aking dibdib. Pero patuloy ako umaasa na buhay pa si Itay. Sabi pa naman nila Imelda at Francis ay darating sila sa linggong ito dahil magbe-birthday nga si Poldo. Gusto nilang dalawin ang kanilang tiyuhin at ipaghahanda daw nila. Sino pong Imelda at Francis? Mga pamangkin ni Poldo. Tsak na magugulat sila kapag nalaman nilang nawawala ang tiyuhin nila. Maya-maya ay naputol ang pag-uusap namin nang dumating si Don Facundo na kasama ang ilan sa kanyang mga tauhan. Kaagad silang lumapit sa bangkay ng aswang. Saglit niya itong tiningnan tapos ay nakita niya na umiiyak pa rin si Aling Norma kaya lumapit siya sa amin. May mga minero tumakbo sa opisina. Sinabi hinahabol daw kayo ng aswa kaya napasugod ako rin eh. Mabuti na lang walang nasaktan sa inyo. Si Aling Norma po. Ang laki ng bukol niya sa tuhod kasi tinamaan ng kadena ng aswang. Tsaka marami din siyang gasgas. Nadapa kasi nang hinahabol kami kanina. Mabuti na lang at tumating si Rapidjong. Kung hindi ay baka nakagat ako ng aswang na yun. Nako, ganun ba? O eto ang pera. Bumili ka ng gamot at gamutin mo yung mga sugat mo. Maraming salamat po, Don Facundo. Buhatin nyo na ang aswang na yan. Ibalot nyo na sa banik tapos ilibing nyo na. Halika na, Aling Norma. Iuwi na kita sa inyo. Sige, alalayan mo nga ako, Aurora. Uuwi na kami, Don Facundo. Maraming salamat po ulit. Sige, mag-iingat kayo. Hayaan nyo at tutulong ako sa paghahanap sa mga nawawala ninyong kaanak ha. Kung may kailangan pa kayo, huwag kayo mahihiyang lumapit sa akin. Opo, salamat po, Don Facundo. Inalalayan ko na lang si Aling Norma at inakay ko na pauwi sa kanilang bahay. Inihiga ko siya sa papag nila para makapagpahinga siya. Ako na rin ang nagluto ng hapunan niya. Doon na rin ako kumain sa kanila at matapos yun, umuwi na ako sa amin. Muli kong sinilip ang kwarto ni Itay. Kagaya ng dati ay wala pa ring pagbabago sa kanyang mga gamit. Walang palatandaan na umuwi siya kaya muli ay malungkot akong natulog sa aking kwarto. Kinabukasan maaga pa ay naririnig ko na ang boses ni Aling Norma. Kaya pagbangon ko ay binuksan ko ang bintana ng aming bahay at nakita ko nga siya. Magandang umaga po, Aling Norma. Maayos na ba ang paan ninyo? Hindi pa masyado, Aurora. Pero kaya ko nang tumayo at maglakad. Halika nga muna sa bahay. Doon ka na mag-almusal at marami akong pagkain doon. Dala ni Imelda. Dumating na po ang pamangkin ninyo? Kaya pala masaya na kayo. May makakasama na kayo pansamantala sa bahay. Oo, kadarating lang niya at marami siyang dalang pagkain. May suman at kutsinta. Meron ding putong puti, tsaka kalamay. Hindi ko naman mauubos yon, kaya halika na. Saluhan mo kami. Nako, salamat po, Aling Norma. Kaya lang po parang nakakahiya naman sa pamangkin ninyo. Huwag ka nang mahiya. Mabait yung si Imelda. Matanda lang ng konti sa'yo. Kaya halika na. Sumama ka na sa akin. Sige po. Sandali na po at mag-aayos lang ako ng aking sarili. Naghilamos ako sandali at nagsuklay pa ako bago lumabas ng bahay. Sumama na ako kay Aling Norma papunta sa bahay niya. Nang pumasok kami sa bahay niya ay nakita kong naroon nga ang dalawang bisita ni Aling Norma. Kaagad niya akong ipinakilala sa kanyang pamangkin na si Imelda at sa kasama niyon na si Francis. Nang makipagkamay siya sa akin ay bahagya siyang kumindat kasabay ang matamis na ngiti. Kaya medyo nahiya ako. Maraming salamat sa ginawa mong pag-aalaga kay Tia Norma ha. Talagang nakakalungkot lang ang biglang pagkawala ng Tio Poldo. Magkasabay silang nawala ni Itay. Ang sabi ng kanilang mga kasamahan ay nagpulong sila. Tapos ay nagkanya-kanya sila ng uwi. Nagtataka lang din silang lahat kung bakit hindi pala nakauwi si na Itay. Tungkol saan ba ang pagmimitingan natin? Hindi malinaw pero tungkol yata sa paghingi nila ng dagdag sahod sa minahan.
Sila kasi ang nangunguna sa pagtayo ng grupo ng mga minero na maghahain ng reklamo kay Don Facundo. Hindi kaya may kinalaman sa minahan ng pagkawala nila? Anong ibig mong sabihin? Ang pagbuo ng grupo at pagmimitingan tungkol sa paghihingi ng dagdag na sahod ay malaking insulto sa may-ari ng minahan. Baka mamaya nagalit sa kanila yon kaya ipinaligpit sila. Sa palagay ko ay hindi naman ganun si Don Facundo kasi hindi nga din niya alam ang nangyari. Nagulat nga din siya nang malaman na hindi pa nakakauwi sina Poldo. Tia Norma, wala namang kriminal na umaamin sa kanyang kasalanan. Huwag kayong bastang maniniwala sa magandang ipinapakita sa inyo. Sa palagay ko, tama si Francis. Kailangan natin itong imbestigahan para malaman natin ang katotohanan. At kung talagang may paglabag sa nangyari, dapat po managot ang mga may kasalanan. Maraming mga tauhan si Don Facundo sa minahan. Armado ang mga yun. Paano tayo mag-iimbestiga? Pwede pumasok tayong mga minero. At kung kailangan talaga ng backup, edi tatawag tayo sa kampo. Kampo ba ang sinabi mo? Ang ibig sabihin pulis ba kayo o sundalo? Mga sundalo kami, Aurora. Nanghingi lang kami ng bakasyon ni Francis kaya dumalo kami dito. Magpinsan kami nitong si Francis. Ah, kaya pala ganyan kaiksi ang buhok mo. Tsaka iba ka kung tumindig eh. Kanina ko pa sana itatanong sa'yo kung tomboy ka. Nahihiya lang ako. Babaeng babae ako, ano ka ba? Huwag kang mailang sa akin. Dahil kahit gaano ka kaganda, hindi kita magugustuhan, ano? Siyempre, lalaki pa rin ang gusto ko. Ah, ganun ba? Pasensya ka na ha. Nagkamali ako ng pag-iisip sa'yo. Siya nga pala, ilihim mo ang tungkol sa amin ha. Para maayos tayo makakilos sa paghahanap natin kay Tio Poldo. Oo naman, mapagkakatiwalaan niyo ako. Nang sumunod na araw ay nalaman namin na nawawala na din sina Aling Lani at Mang Pidyong. Sabi ng mga anak nila ay hindi na daw sila nakauwi ng nakaraang gabi. Kaya nag-iiyakan na sa gutom ang mga anak nila. Paano ay 10 taon lang ang panganay ni na Aling Lani? Ang ikalawa ay 8 taon lamang kaya naawa si Aling Norma at kinuha na lang muna ang 2 bata para doon na muna tumira sa kanya pansamantala. Hindi na talaga magandang nangyayaring ito. Hindi lang pala sila Maring Lani at Pidyong ang nawala kagabi. Pati na rin ang iba pa nilang kasama na nakisimpatya sa kanila sa paghahangad ng aumento ay nawawala. Kung ganun, kailangan po natin makakuha ng matibay na ebidensya. Kailangan natin malaman kung paano sila nawawala. Paano po kaya kami makakapasok sa minahan bilang minero? Hindi tayo basta-basta makakapasok sa minahan dahil mahigpit ang seguridad nila. Maraming bantay, kaya kailangan talaga na makapasok kayo bilang mga minero. Ngayong marami nang nawawalang mga minero, kukulangin na sila ng tao. Baka ilang araw lang magganap na sila ng mga kapalit ng mga yon. At yon ang aantayin natin. Sige, pupunta na muna ako sa ilog. Kailangan kong mangabod. Ngayong nawala na si Itay, wala na akong ibang aasahan. Kailangan kong kumilos para hindi ako mamatay sa gutom. Sige, ikaw na lang muna mangabod, Aurora. Namamaga pa ang tuhod ko dahil sa sugat. Masakit ito kapag nababad sa tubig. Abay, sasama ako sa'yo, Aurora. Gusto ko maligo sa ilog at matutunan ko rin kung paano mangabod ng ginto. Aba, kung ganun, sasama na rin ako. Sige, sumama na kayong dalawa kay Aurora. Dalhin mo ang mga kagamitan ko sa pangangabod, Imelda. Paturo ka kay Aurora para kung makaipon ka ng mga butil ng ginto magkakapera ka habang nandito ka. Ipapagawa ko pong alahas sa mga butil ng ginto na makukuha ko, Tiyang Norma, para naman may remembrance ako dito. Sumama nga sa akin sa ilog sina Francis at Imelda. Nang dumating kami roon, marami na rin ang nangangabod kagaya ng dati. Tinuruan ko sila kung paano mangabod ng ginto. Itinuro ko rin sa kanila ang mga lugar na posibleng mayroong makukuhang butil ng ginto. Noong una ay parang nandidiri si Imelda lalo na kapag nakikita ang madilaw na putik sa gilid ng ilog. Pero nang malaman niya na yun ang katas ng ginto ay naging pursigido siya lalo na nang makakuha siya ng 3 maliliit na piraso ng ginto. Wow! Ganito lang pala ang dapat gawin para makakuha ng mga ginto na singlaki ng buhangin. Kapag naipon ng mga yan ay dadami din. At kapag madami na, pwede mo nang ibenta. Per gramo ang bayaran yan dito sa amin. Francis, bakit parang natitigilan ka? May problema ba?
Kakaiba lang ang pakiramdam ko sa ihip ng hangin. Naalala ko kapag nasa misyon tayo at naghahanap ng mga rebelde. Parang mayroong taong kanina pa nakatingin sa atin. Ha? May tao nakatingin sa atin, Francis? Pero, nasan? Nandun oh, sa talahiban. Parang may kumikilos kasi dun eh. Sandali nga, titignan ko. Mag-iingat ka, Francis. Maingat nga na nilapitan ni Francis ang lugar na itinuturo niya. Nagulat siya nang makarating doon. Nakita niya na isang babaeng sugatan ang naroon at nangangailangan ng tulong, kaya kaagad niya kaming tinawag. Nang lumapit kami ni Imelda ay nagulat ako nang makitang si Aling Lani pala ang babaeng naroon na kanina pa nakatingin sa amin. Hinang-hina na siya sa dami ng galos at pasa sa katawan, kahit ang mukha niya ay maraming sugat. Diyos ko, Aling Lani, anong nangyari sa inyo? Basang-basa kayo at ang dami niyong sugat. Aurora, tulungan niyo ako! Tulong! Anong nangyari sa inyo? Bakit kayo nagkaganyan? May mga aswang na may kadena sa leeg ang sumalakay sa amin ni Pidjong kagabi. Nahuli siya ng mga yon. Pero ako, nakatakbo hanggang sa mahulog ako dito sa ilog. Nagtago ako sa malalaking bato kaya hindi nila ako nakita. Pero napilayan ako kaya hindi na ako makalakad. Kung ganun pala ay marami ang aswang na ganun ang gumagala dito sa ating lugar. Oo, Aurora. Kaya yung napatay ni Pidjong na sumalakay sa inyo, gumante ang mga kasamahan at sinalakay kami kagabi. Nahuli din nila ang iba pang minero na kasama ni Pidjong. Tulungan niyo ako! Sige po, Aling Lani. Naku, Diyos ko! Aling Lani, gumising ka! Nawalan lang siya ng malay, Aurora. Sumuko siguro yung katawan niya sa sobrang dami ng pasa at sugat. Tara na, umuwi na tayo. Kailangan natin siya magamot. Tayo na. Hindi siya dapat mamatay. Siya ang makakatulong sa atin sa mga bagay na gusto pa nating malaman tungkol sa pagkawala ng mga tao dito. Binuhat nga ni Francis ang walang malay na si Aling Lani at umahon na kami sa ilog. Medyo malayo din ang ilog sa aming bahay pero dahil isang sundalo si Francis ay sanay ang katawan niya sa mga ganoong sitwasyon. Tuloy-tuloy niyang binuhat ang walang malay na si Aling Lani hanggang sa makarating sa bahay ni Aling Norma. Nag-iyakan ang mga anak ni Aling Lani nang makita ang sitwasyon ng kanilang ina. Dahil basang-basa ang damit ni Aling Lani ay nagtulong na kami ni Imelda na palitan yun. Matapos ay hiniga ng maayos sa papag na naroon at ginamot ang mga sugat. Kailangan pa ba natin siyang dalhin sa ospital? Kaya lang ay malayo yun dito kasi nasa bayan pa. Nanghina lang siya kaya siya nawala ng malay. Pero ayos naman ang pulso niya eh. Kapag makabawi siya ng lakas, magigising din siya. Saan niyo ba siya nakita? Paano daw siya nakarating sa ilog? May mga aswang daw na mayroong kadena sa leeg. Sila daw ang umarang sa kanila. Nahuli ang asawa niya at ang iba pa pero nakatakas siya. At sa pagtakbo, doon siya nahulog sa ilog. Nakapagtago lang daw siya sa mga bato kaya siya nakaligtas. Kung gano'n marami pala ang mga aswang na gumagala dito sa atin. Oo, Tia Norma. May mga kadena daw sa leeg, sabi ni Aling Lani. Akala ko pa naman nang mapatay ang aswang na yun tapos na ang lagim. Naku Diyos ko, hindi pa pala. Nakakatakot na talaga dito sa lugar natin. Kaya nga po iba yung pag-iingat ang dapat nating gawin. Kailangan gumaling at magkamalay si Aling Lani para masabi niya sa atin ang mga kailangan nating impormasyon. Nasabi na niya, diba? Mga aswang ang dahilan ng pagkawala ng mga minero. Walang kinalaman ng minahan at si Don Facundo. Kung ganun po pala, talagang wala na sina Itay at Mang Poldo? Oo, Aurora. Ginawa na nilang tsibog ang dalawa na yun. Kaya kahit ano pagkahanap natin, ay hindi na natin sila makikita. Iisa lang po ang magagawa natin sa ngayon. Ang hanapin ng katarungan para kay Tio Poldo at sa iba pa. Kailangan mapigilan ng mga aswang na yan. Tama si Francis. Kailangan putulin na ang ugat ng lahat ng kaguluhang ito. Kailangan malaman natin kung sino ang mga aswang na yon. Isasama ako sa inyo. Igaganti ko ang aking Itay. Makalipas ang ilang araw ay nakabawi ng lakas si Aling Lani dahil na rin sa matyagang pag-aalaga ni Aling Norma. Lumakas siya at nakabangon. Nalaman namin mula sa kanya na mayroon pang 3 aswang na mayroong nakakabit na kadena sa lieg.
Ang mga yon ang mga dumudukot sa mga minerong nawawala. Pero kasabay ng panggising ni Aling Lani, dumating din sa lugar namin si Don Facundo kasama ang mga tauhan niya. May dala silang jeep kung saan doon nakalagay ang mga sako ng bigas. Magandang araw sa inyong lahat. Nandito ako para tumulong sa inyo. Alam kong wala na ang mga mahal ninyo sa buhay na naghahanap buhay para sa inyo. Kaya tanggapin ninyo ang bigas at mga dilatang ito. Marami pong salamat, Don Facundo. Isang sakong bigas ang ibinigay nyo kay Aurora at isang supot ng sari-saring dilata. Ganon din ang ibigay nyo dito kay Norma. Nako, maraming salamat po, Don Facundo. Malaking tulong po sa amin ang bigay ninyong ito. Mga tauhan ko kayo, kaya hindi ko kayo maaaring pabayaan. O siya, kami ay aalis na at pupuntahan pa namin ang mga pamilya ng mga minerong nawawala para tulungan din sila. Don Facundo, alam niyo po bang nawawala din si Pidyong? Abay, kaya pala hindi na rin siya pumapasok sa minahan. 4 silang hindi na pumapasok. Iyon nga ang aalamin ko ngayon. Pansamantala po sa akin na tumira si Aling Lani at ang anak po nila. Si Mang Pidyong po kasi ay dinukot din ng mga aswang na may mga kadena sa leeg. Hindi pa makakilo si Aling Lani kaya dito na muna sila sa akin. Totoo ba ang sinasabi mo, Aurora? Opo, Don Facundo. Nandito po ako. Salamat na lamang kay Maring Norma at inalagaan ako. Pati ang aking mga anak. Yung mga aswang na sinasabi na Aurora, totoo ba yun? Hindi ba't napatay na ang aswang na yun? Totoo po yun. Hindi lang nag-iisa ang aswang. Mayroon pang ibang mga aswang na kagaya nila ang gumagala dito sa aming baryo. Nakuha nila si Pidyong. Mabuti na lamang po at nakatakbo ako at nakatakas. Ay kung ganon, dapat ka palang mag-ingat, Lani. Baka balikan ka ng mga halimaw na yon. O sige, bibigyan na lang kita ng isang sakong bigas at mga dilata para may pagkain kayo ng anak mo. Marami pong salamat. Aalis na sana si Don Facundo nang mapansin niya sina Francis at Imelda na nakatayo sa tabi ko. Marahan siyang lumapit sa amin at tiningnan sina Francis at Imelda. Matagal silang tinitigan. Nang tumingin din sa kanya ng diretso sina Francis at Imelda ay parang umiwas si Don Facundo. Muli siyang lumapit kay Aling Norma. At sino na ba na dalawang yun na nandito sa harapan ng bahay mo? Mga pamangkin ko po, lumayo dito para maghanap ng trabaho. Ganun ba? Ang totoo niyan ay marami na sa mga minero ang nawawala. Kulang na nga ang trabahador. Kung kaya nila ang pagmimina ng ganito, ay pwede silang pumasok sa akin. Ay nako marami pong salamat. Francis, Imelda, makakaya niyo daw ba ang trabaho sa minahan? Mga magsasaka po kami, Don Facundo. Kaya sanay po kami sa mabibigat na trabaho. Kaya po namin yun. Oo nga po, Don Facundo. Trabaho po ang hanap namin, kaya kahit ano po papasukin naming mabuhay lang. Sige. Bukas na bukas ay magpunta kayo sa opisina ko. Hanapin niyo si George para mailista na yung mga pangalan ninyo na bagong minero. Pwede na rin kayo magsimula bukas. Don Facundo, baka naman pwedeng ako na lang po ang pumalit sa aking itay. Kailangan ko rin po ng trabaho para mabuhay. Sige, sumama ka sa kanila bukas. Sa akin naman wala akong pakialam kung lalaki ka o babae. Ang mahalaga sa akin ay kung kaya mo ang trabaho. Maraming salamat po, Don Facundo. Nang mabigyan din ng bigas at dilata si Aling Lani ay umalis na sina Don Facundo. Binuhat naman ni Francis ang mga bigas at dinala sa aming bahay. Kaya naman umuwi na rin kami ni Aling Lani. Mabilis ang naging paglipas ng mga oras. Nang kumalat ang dilim ay narinig namin ang malalakas na tahulan ng aso. Napabalikwas ako sa pagkakahiga nang pumasok sa aking kwarto ang anak ni Aling Lani at binulungan ako na kailangan daw ako ng inay nila. Kaagad naman akong bumangon at pinuntahan si Aling Lani sa dating kwarto ni Itay. Dalian mo. Kunin mo ang itak, Aurora. Bigyan mo din ako ng magagamit ko pang proteksyon sa aking sarili. Bakit, Aling Lani? Meron bang problema? Pakiramdaman mo ang paligid ng bahay mo. Anong naririnig mo? Parang may humihila ng kadena, Aling Lani. Tama ka. Natitigyan kong nasa paligid ng aswang at ako ang pakay niya.
Kaya humanda ka, Aurora. Baka pwersahang pumasok yun dito. Teka, sandali lang po at kukunin ko ang itak at karet sa kusina. Heto ang karet, Aling Lani. Ikaw ang gumamit niyan. Salamat! Mga anak, lumapit kayo sa akin! Nang mapansin ko na hindi maayos ang pagkakasara ng bintana ay marahan akong lumapit para ayusin yon. Nakaawang kasi siya, kaya hinatak ko. Pero hindi ko mahatak ang bintana. Parang may pumipigil doon. Huli na para malaman ko na naroon pala ang aswang at pinipigilan ang bintana. Hinablot niya ako sa kamay at hinatak niya ako palabas ng aming bahay. Sa pagkabigla ko ay nabitiwan ko ang itak. Aling Lani, nandito nga ang aswang. Ang mga bata, ilayunin niyo sa dingding. Walang hiya kang halimaw ka. Bitawan mo ako! Aurora, nandyan na ako! Yung itak, Aling Lani, kunin ninyo! Nandyan na ako! Kapit ng Aurora, tutulungan kita! Walang hiya kang aswang ka! Bitiwan mo siya! Puputulin ko ang kamay mo! Bago pa mataga ni Aling Lani ang aswang ay binitiwan na yon ang aking kamay. Kaya naman madali kong naisara ang bintana. Inayos ko ang kandado yun. Muli kong dinampot ang aking itak at muling pinakiramdaman ang paligid. Si Aling Lani naman ay napasandal sa dingding namin na yari lang sa lawanit. Hiningal siya, panayang pahid niya ng pawis. Nagulat ako nang biglang lumusot sa dingding si Aling Lani. Yun pala'y nadukot na siya ng aswang. Tuloy-tuloy siyang hinatak palabas ng bahay. Tulungan mo ako, Aurora! Saklolo! Aling Lani! Ay, Diyos ko! Tulungan mo po kami! Saklolo! Tulong! Kami ang harapin mo, halimaw ka! Bitawan mo si Aling Lani! Yeah! Lakas mo sumipa! Bumulag tayong aswang! Kulang pa yan. Hindi pa siya mapipigilan ng basta sipa lang. Dapat sa kanya, hindi na binibigyan ng pagkakataon makabawi, kaya samantalahin na natin to. Mag-iingat ka, Francis. Mabangis at malakas ang aswang na yan. Tama ka nga, Aurora. Malakas ang aswang na ito. Hindi ba lang niya ininda yung sunod-sunod na pag-atake ko, Muling umatake ang aswang. Binuhat niya si Francis at saka inihagis ng malakas. Nang bumagsak siya sa lupa ay nagpagulong-gulong siya. Nang makita niya na susugurin na naman siya ng aswang, binunod niya ang baril niya. Pero mabilis na nakalapit sa kanyang aswang. Nasipa ang kamay niyang may hawak sa baril, kaya nabitiwan niya yun. Muli isang sinakal ng aswang at itinayo. Itinaas siya ng aswang kaya kinapos na siya ng paghinga habang nagpupumiglas ang kanyang mga paa. Nang makita naman ni Imelda ang nangyayari kay Francis ay akma niyang babarilin ng halimaw pero iniharang nito si Francis. Bago pa makagawa ng kahit na anong diskarte si Imelda ay may kadenang pumulupot sa kamay niya. Imelda, may isa pang aswang. Mag-ingat ka. Ayan na siya. Naitali niya sa kamay ko ang kadena. Aray ko! Bitiwan mo ko, walang hiya ka! Loko kang halimaw ka. Hindi mo ako makakagat. Itong sapatos ko na lang kagatin mo! Ang galing mo, Francis. Napatumba mo ang aswang. Nabitawan ka niya. Lumpuhin mo, walang hiya na yan. Talagang babawian ko talagang walang yan to. Hindi na ako makahinga kanina pa kaya ikaw naman ang sasakalin ko. Sa sarili mong kadenang hangal ka. Talagang ang malakas ang aswang na to. Pero mga sundalo tayo. Mga sinanay tayo para sa delikadong laban, kaya hindi rin ako susuko. Hindi ako magpapatalo sa aswang na kagaya nito. Tutulungan kita, Imelda. Hayop ka. Bitawan mo si Imelda. Nang tagain ko ang aswang ay umiwas siya kaya nabitiwan niya si Imelda. Napaatras siya kaya nagkaroon ng pagkakataon si Imelda na makuha ang nabitiwan niyang baril at pinaputukan ng aswang. Nang tinamaan yun sa katawan ay nakaramdam yun ng panganib kaya naman umatras yun sa dilim at tumakbo. Habang ang kalaban ni Francis ay hindi na magawang makawala, nasakal na yun ng sarili niyang kadena at namatay. Nakatakas ang isang aswang, pero nasugatan ko siya ng malubha. Habulin natin. Hindi siya dapat makalayo. Baka mamaya magsumbong pa yun sa mga kasamahan niya.
Pero mas maganda kung malaman natin kung nasaan ang kuta nila, hindi ba? Tama si Aurora. Tayo na. Meron akong flashlight dito. Sundan natin ang aswang. Sa banda roon, dali! Hayun siya! Sandali! Anong lugar to? Tingnan niyo yung mga aswang. Pumapasok sa butas na pader. Compound na ito na minahan, Francis. Likurang bahagi. Malapit na sa bukana ng lagos ang pinagmiminahan. Bakit siya pumasok dito? Eh di sundan natin para malaman natin. Sandali. Maraming armadong bantay dito sa compound na minahan. Baka mapagkamalan tayong magnanakaw. Mas maganda nga kung malaman ng mga gwardiya na nandito tayo sa loob ng compound para masabi natin sa kanila na mayroong aswang na nakapasok dito. Pero mas maganda pati na hindi tayo makita ng gwardya. Pagkapasok namin sa loob ay nakita na agad namin ang kamada ng mga drum ng krudo na ginagamit ng mga minero sa mga makina na ginagamit sa pagmimina. Sa dami ng mga drum na nakakamada ay maraming pwedeng mapagtaguan ang aswang. Kaya maingat kaming pumasok doon. Mailap ang aming mga mata hanggang sa marinig namin ang kalansing ng kadena na nakakabit sa leeg ng aswang. Nang masilip namin ay pumasok na yun sa loob ng yungib ng minahan. Susundan pa ba natin sa yung ibang aswang? Doon kaya ang kuta nila? Hindi natin alam kung doon nga ang kuta nila. Pero delikado tayo kapag pumasok sa yungib kasi hindi pa natin kabisado ang pasikot-sikot dyan Tama ka. Hindi natin alam kung dyan lang siya tumakbo kasi sinusundan natin. O kaya naman, dyan talaga ang kuta nila. Sige, umalis na tayo dito. Baka may makakita pa sa atin na gwardya at mapagkamalan pa tayong magnanakaw. Sige, tayo na. Bumalik tayo doon sa butas na pader. Pagpasok natin bukas, aalamin natin ang bawat sulok ng pinagmiminahan natin. Putok yun ang barila. Saan ba na yun? Baka nakita ng mga gwardyang aswang. Tingnan natin. Sa banda doon, sa bukana ng yungib. Maingat nga kaming nagtago sa mga kamada ng drum ng krudo para mapuntahan ang lugar kung saan narinig namin ang malalakas na putok. At nakita nga namin sina Don Facundo at ang mga gwardya ng minahan na mayroong mga hawak na baril. Sa harapan ni Don Facundo ay nakabulagta na ang aswang. Wala na yung buhay. Nahuli na nila ang aswang at napatay. Sinabi ko naman sa iyo, hindi ba? Maraming gwardya dito at lahat sila ay armado. Kaya kahit aswang ay hindi makakaligtas sa kanila. Kumalat kayo lahat. Baka mayroon nakapasok dito sa compound. Kahit sino pa yan, patay Umalis na tayo dito bago pa nila malaman na nandito tayo. Dali na. Sadali na. Bakit na naman? Tingnan mo yung dalawang lalaki lumabas sa yungib Para silang mga gorilya kung maglakad. Malalaki ang mga tiyan at may kadena sa leeg. Mga aswang din ang mga yun. Nakakapagtaka nga, no? Tara na, sabayan na natin pag-usapan to. Baka mamaya malaman pa nila Magkagulo pa. Mabilis nga kaming nakalabas sa butas ng pader ng compound. Tumakbo kami sa kakahuyan hanggang sa makarating sa kalsada. Pabalik sa aming lugar. Pagdating namin doon ay nagulat kami nang hindi na namin makita ang bangkay ng aswang na napatay ni Francis. Wala na roon ang bangkay. Narinig ko rin ang iyakan ng mga anak ni Aling Lani kaya nagmamadali kaming pumasok sa loob ng aming bahay. At nalaman ko na wala na roon si Aling Lani. Anong nangyari dito? Nasaan ang inay ninyo? Aurora! Dinukot na mga aswang si Maring Lani! Aswang? Hindi po ba napatay na ni Francis yung aswang kanina? Oo nga, Tiyang Norma. Ano po kayang aswang yung sinasabi ninyo? Nung umalis kayo tatlo kanina para habulin ang aswang na sugatan, ay mayroon pa tatlong aswang na dumating. Kinuha nila si Maring Lani at pati na rin ang bangkay ng kasamahan nila. Kung ganon, napakagat pala nila tayo sa bitag. Sana pala hindi natin hinabol yung aswang para hindi nagkaroon ng pagkakataon ng iba para magawa ang pakay nila. Kung ganon ay 5 pala ang aswang na umaaligid dito kanina. 2 lang ang nagpakita at namasugatan ng isa ay sinadyang magpahabon. Hindi tumigil ang mga aswang agad hindi siya nakukuha. Nagawa niya makatakas nung una pero ngayon ay hindi na. Kawawa naman si Aling Lani. Paano na ngayon ang mga anak niya? Hanapin natin siya sa paligid.
Baka mamaya maabutan pa natin ang mga aswang na yun eh. Baka maligtas pa natin si Aling Lani. Kaagad nga kaming kumilos at naghanap sa mga kakahuyang malapit sa aming lugar pero hindi na namin nakita ang mga aswang na dumukot kay Aling Lani. Kaya malungkot kaming bumalik sa aming bahay. Puno ng pangamba ang aming kalooban sa maaaring mangyari kay Aling Lani. Baka matulad na rin siya sa mga minerong nawala at hindi na nakita. Hindi nyo na sila naabutan. Hindi na po, Aling Norma. Tia Norma, nakapasok na po ba kayo sa yungib ng pinagmiminahan po nila Tio Poldo dati? Hindi pa ako nakakapasok doon kahit minsan. Pero ang sabi ng Tio Poldo mo malawak na raw yun. Marami ng mga lagusan. Yung iba nga daw tumagos na sa bundok at ang duloy kakahuyan na. Bakit mo naman naitanong ang mga bagay na yan? Kasi kanina nahuli ni na Don Facundo yung isang aswang. Pero nang makaalis na sila sa bukana ng yungib ng minahan, meron na namang lumabas na 2 aswang na may kadena sa leeg. Pumasok ba kayo sa compound? Opo, Tiyang Norma. Hinaabol nga kasi namin yung sugatang aswang kanina. Kung gano'n huwag na huwag ninyong sasabihin kay Don Facundo ang nakita ninyo. Kasi mabait nga siya, pero mapagginala sa mga taong nasa paligid niya. Kayo na rin ang nagsabi na kahit ang aswang ay pinatay niya ng walang awa. Pero ang ipinagtataka nga po namin ay kung bakit doon din lumabas sa yunghib na pinanggalingan nila ang 2 aswang. Palagay ko ito na ang hinihintay natin, Francis, Imelda. Total bukas ay papasok na kayo sa minahan. Tama nga si Aling Norma. Kung maraming lagusan ng minahan na yun, baka isa sa mga lagusang yun ang pinagtataguan ng mga aswang sa araw. Baka doon din nila dinala ang mga nawawalang minero. O siya, sige. Paano? Magpahinga na tayong lahat. Magkita tayo bukas. Aurora, ayos ka lang ba? Sa tingin ko kasi masyado ka nang apektado sa mga nangyayari ngayon eh. Oo, Francis. Ayos lang ako. Masyado lang ako nalulungkot sa mga nangyayari ngayon, lalo na sa pagkawala ni Itay. Pagkatapos ba ng problemang to, pwede ba kitang ligawan? Francis, huwag mo nga akong biruin ng ganyan. Hindi ako nagbibiro seryoso ako. Pagkatapos ng problemang to, gagawin ko yun kung papayag ka ha. Seryoso ka talaga? Oo nga, yun nga ang gagawin ko. Kaya kung papayagan mo ako, isasama kita sa amin. Pagbalik ko ron para ipakilala ka sa mga magulang ko. Sige, kung gusto mo talaga ako tingnan natin ang mga susunod na mangyayari. Natuwa si Francis sa naging kasagutan ko sa kanya kaya masaya siyang bumalik sa bahay ni Aling Norma. Lihim din akong natutuwa dahil ang totoo ay may lihim din akong pagtingin sa kanya. Nang sumunod na araw ay nagpunta na kami sa minahan para mag-report kay Mang George. Siya ang tauhan ni Don Facundo sa minahan. Kaya matapos na mailista ni Mang George ang aming mga pangalan ay nagsimula na kami sa aming trabaho. Pumasok na kami sa yungib, dala ang mga piko at bareta na galing din sa opisina. Hanggang papasok kami sa loob ay nagsisimula na kaming mag-imbestiga pero hindi kami nagpahalata sa mga minerong naroon din at nagsisimula ng magtrabaho. Mahaba palang lagusang to. Oo nga, ang dami na ring mga lagusan. Sa totoo lang ngayon lang ako nakapasok dito kahit matagal na nagtatrabaho dito si Itay. Saka marami din palang minero ang nandito. Kilala mo ba silang lahat, Aurora? Yung iba kilala ko, dating mga kasamahan ni Itay, pero ang mga karamihan ay hindi ko nakilala. Oo, puro baguhan din na tulad ninyo ang karamihan dito. Kapalit ng mga nawawalang minero. Galing sila sa mga baryong malalapit dito sa minahan. Nandito po pala kayo, Don Facundo. Oo, pumupunta ako dito kapag marami ang mga baguhang minero na kagaya ninyo. Para makausap ko ang mga matatagal na dito na turuan ng mga bago. Oo nga po, Don Facundo. Iba rin po kasi yung pagsasaka sa pagmimina kaya kailangan pa rin namin na magtuturo sa amin. Siya nga pala, Aurora. Wala bang nabanggit sa inyo ang tatay mo bago siya nawala? Wala naman po. Kasi ting uuwi siya galing dito Natutulog na lang yun pagkatapos kumain. Teka, bakit naman po ninyo yan na itanong? Baka kasi may nabanggit siya tungkol sa mga aswang na yan. Mabuti nang alam natin. Kasi marami ng mga minerong nawawala. Wala po
Kailan ko nga lang din nalaman na mayroong mga gumagalang aswang noong nawala si na Itay. Ay, si Aling Lani nga po ay dinukot din ng mga aswang kagabi. Pampihira naman. Nawala din siya kagabi. Oo. Dinukot siya kagabi ng mga aswang. May aswang din kaming napatay dito kagabi. Sugatan na siya nang pumasok dito. Eksakto namang nandito ako kasama ang aking mga gwardya. Pero sugatan na siya. Parang tinamaan ng baril eh. Kaya madali naming nahuli. Hindi ko nga lang alam kung saan galing yon. Nagkatinginan kaming tatlo. Naisip kong sinabi ni Aling Norma na hindi naman namin pwedeng sabihin kay Don Facundo na galing kami dito kagabi. At alam namin ang ginawa niya sa aswang. Baka hindi niya maintindihan ang mga paliwanag namin, baka isipin pa niya na gusto naming magnakaw dito sa compound. Ayaw kong masira kaagad ang pagtitiwala niya sa amin, kaya napilitan na lang akong magsinungaling. Nakiayon naman sa akin sina Francis at Imelda. Kasamahan po yun ng mga aswang na dumukot kay Aling Lani. Nagsisisigaw po ako kaya nagising ang mga kapitbahay namin. Ang mga kalalakihan po ay nagtulong-tulong na labanan sila, kaya lang ay malalakas talaga ang mga aswang na yun. Hindi po yun tama ng baril. Sinaksak po yun ng isa sa mga lalaking tumulong sa amin kagabi gamit na matulis sa bakal. Kaya lang, nakatakbo ang aswang na yon. Dito po pala nakarating. Ganun pala ang nangyari. Pero kung naroon ang mga taong baryo, bakit nakuha pa rin ang mga aswang sila ni? Hinabol po kasi ng mga kalalakihan yung tumakas sa aswang pero hindi nga nila naabutan. Kasama pa nga po akong humabol eh. Nawala na nga po sa kakahuyan yung aswang eh at pagbalik namin sa bahay ni na Aurora, nalaman namin na nakuha na pala si Aling Lani. Takot na takot nga po kami, kaya hindi na lang kami lumabas ng bahay. Wala kaming nagawa para tulungan si Aling Lani. Ay, talaga malaking perwisyo ang mga aswang na yan. Ibig sabihin ay marami pa pala sila. O sige, magsimula na kayo magtrabaho. May mga tauhan naman ako dito na magtuturo sa inyo ng mga gagawin ninyo. Salamat po, Don Facundo. Nang makaalis na si Don Facundo ay nakahinga ako ng maluwag. Nang lumapit sa amin ang isa sa kanyang mga tauhan ay isinama kami sa pinakadulo ng isang lagusan at doon nagsimula na kaming magtrabaho. Gamit ang mga bareta at piko ay tinipak namin ang mga adobeng naroon. Patuloy kaming naghukay dahil nakabantay sa amin ang isa sa mga tauhan ni Don Facundo. Di nagtagal, 2 minerong may dalang pala at kariton ang lumapit sa amin at pinala nila ang mga adobeng natibag namin. Hinakot nila palabas ng yungib at nalaman namin na dadalhin yon sa gilingan dahil mayroong mga maliliit na piraso ng ginto ang nakadikit sa mga adobeng yon. Hindi nakatiis si Francis at tiningnan nga ang isang adobe na may mumunting lagay at bagay na kumikislap. Totoo nga ang sinasabi nila na may mga maliliit nga na butil ng ginto sa mga adobe. Tama nga ang kwento ni Itay. Kapag isinalang na sa makina ang mga adobe na yan, ay humihiwalay na ang mga piraso ng ginto na yan. Tapos ay lalagyan ng asoge para mabuo. Kaya palang bilis ng pagyaman ng may-ari ng minahan. Ganyan palang ginagawa nila. Umalis nang nagbabantay sa atin. Yung ibang mga baguhang minero naman ang babantayan niya. Mamaya kapag nagkaroon tayo ng pagkakataon, papasukin natin yung ibang mga lagusan dito. Baka meron pa tayong matuklasan. Pero mainit pa ang mga mata sa atin ng mga bantay. Palagay ko, hindi tayo pwedeng kumilos ngayon. Ang magagawa lang natin, kabisaduhin ang lugar na ito, pati ang mga lagusan. Pabalik na naman sa atin ang bantay. Baka marinig ang pinag-uusapan ninyo. Sige na, trabaho na. Mabilis ang naging paglipas ng oras. Dumating ang tanghalian kaya ang mga minero at mga bantay ay lumabas na ng minahan. Sabay-sabay kaming kumain ni na Francis at Imelda. Doon namin nakita na umalis si Don Facundo sakay ng isang van kasama ang ibang mga tauhan. Mayroon siyang dala na malaking attaché case, kasunod niya ang 2 pang sasakyan kung saan nakasakay ang mga tauhan niya na ngayon ay nakasuot na ng pang-security guard. May ginto ang laman ng mga attaché case na dala ni Don Facundo.
Naniniguro siya na madadala niya ang mga yon sa pupuntahan niya nang walang aberya. Kaya isinama niya ang maraming kwartya. Baka matagal lang makabalik sila Don Facundo. Kaunti na lang yung natitirang banday dito eh. Sige na, pwede na tayong kumilos ngayon. Mag-ingat tayo sa mga nasa paligid natin. Hindi ko kakilala ang mga to. Baka isumbong nila tayo. Alam ko na yung mga yan, Aurora, kaya kanina pa habang kumakain tayo, pinagmasdan ko na yung mga kilos nila. Tama si Francis, Aurora. Mga sundalo kami, kaya alam namin ang bawat ginagawa namin. Basta, sumunod ka lang sa amin. Magagawa natin na maayos ang mga gusto natin gawin dito. Ganun ba? Sige. Matapos nga kaming kumain at muling magsimula ang trabaho ay pumasok na kami sa loob ng yungib. Pero napansin namin na walang bantay na sumunod sa amin. Karamihan kasi sa mga bantay ay isinama ni Don Facundo, kaya naman ang naiwanan ay nagbantay na lang sa labas ng minahan at sa compound. Kaya nang makapasok na kami sa loob ng yungib, napansin namin ang isang lagusan na parang may mumunting liwanag sa dulo. Pinasok namin yon at doon namin nalaman na sa dulo ng lagusan na yon ay mayroong rehas na mayroong padlock. Sa tingin ko, ito nga yung lagusang sinasabi nila Tia Norma na kinikwento ni Tio Poldo. Tingnan nyo, ang lawak ng kakahuyan sa kabila nitong rehas oh. Ano naman kayang meron dyan? Bakit kailangan palagyan ng rehas dito at lagyan ng kandado? Eh di pasukin natin para malaman. Baka dito dumadaan ang mga aswang kaya ipinasara na ni Don Facundo para wala nang madukot ng mga minero. Pwedeng ganun nga, Imelda. Kaya pasukin na natin to. Teka, dala mo ba yung baril mo? Oo, palagi ko naman yung dinadala. Nasaan ang baril mo, Imelda? Wala naman ako makita. Nandito sa paa ko sa gilid ng suot kong boots. Nakasiksik dito kaya kapag natabunan ng pantalong maong, hindi na mahahalata. Pareho kami ni Aurora kaya huwag kang mag-alala. May magagamit tayo sa oras ng kagipitan. Paano tayo makakalabas dito may padlock? Hindi naman natin yan pwedeng sirain ng piko. Tsak na makakalika tayo ng ingay. Baka marinig pa ng iba at mabisto ang ginagawa natin. Natawa lang sa akin si Imelda. Para kasi akong bata na tanong ng tanong. Nang makita ko na kinuha niya ang kanyang hairpin at gumamit pang bukas ng padlock ay talagang humanga ako sa kanya. Talagang magaling siyang sundalo. Kaya nang mabuksan niya ang rehas ay pumasok na kami doon. Malawak na kakahuyan ang nakita namin. Pero matalas ang mga mata ni Francis. Nakita niya ang mga nahawing mga damo at mga nababaling sanga ng mga maliliit na punong naroon. Sa tingin ko, tama yung lugar na napuntahan natin. Tingnan nyo yung mga bakas dito. Mukhang daanan nga ito. Mga sariwa pa rin yung mga naputol na sanga. Bagtasin natin ang daanang ito para malaman natin kung saan ito patungo. Teka, tsinelas to ng itay ko ah. Sigurado ka ba, Aurora? Oo, sa kanya ang tsinelas na to. Pero, nasa ng kapares? O sige, tignan natin banda ron. Umanda kay Imelda. Mukhang tama ang lugar na pinuntahan natin. Palagi naman ako nakahanda. Ay, Aurora! Marunong ka ba humawak ng barel? Ipapahiram ko sa iyo ang 1.45 ko. Hindi ako marunong gumamit niyan. Madali lang to. Hawakan mo ang isang to. Nakakasanayan ha? Kapag may babarilin ka, kalabitin mo lang ang gatilyo. Kailangan ay may armas ka rin para kung magkagibitan, may maayos kang gagamitin. Pakiramdam ko, papalapit na tayo ng papalapit sa lungga ng mga aswang eh. Tuloy-tuloy nga naming binagtas ang maliit na daanang yun sa gitna ng mga kakahuyan. Nang mapadaan kami sa malalaking puno ng kahoy ay parang naging makulimlim na sa lugar na yon. Naging malamig na rin ang paligid. Di nagtagal ay natigilan kami. Nang makarinig kami ng mga tunog ng kadena kaya naman hinahanap namin sa paligid kung saan nagmumula ang mga yun. Wala kaming nakita sa kahit saang direksyon dahil ang mga aswang pala ay nagpapahinga sa taas ng puno ng mga pagkakataong yun. Nagulat kami nang mula sa itaas ay tumalo ng mga yon at dinampa si Francis. Nakipagbuno para maagaw ang baril. Francis, ang daming aswang na nanggaling sa ibabaw ng puno.
Aurora, huwag ka matakot. Gamitin mo yung baril na hawak mo. Ipagtanggol mo yung sarili mo. Oo, kakalabitin lang ba ito na ganito? Ganyan nga. Kalabitin mo lang habang nakatutok sa kanila. Barilin mo lahat ng gustong lumapit sa'yo. Ganito lang ang gawin mo. Ang galing mong bumaril, Imelda. Nasa pulmo ang isang aswang sa ulo. Bagsak agad siya. Nabulabog ang mga aswang kaya kailangan na natin kumilos na mabilis. Layuan mo kung walang iya ka! Siniko ni Francis ang aswang na kalaban niya. Noong una ay hindi niya yun ininda. Pero sa pangatlong pagkakataon ay nasaktan na yun kaya nang mapaatras ng bahagya ay tinatadyakan ni Francis. Nang makawala si Francis sa aswang, pinaputukan niya yun, tinamaan din sa ulo. Pero nang mabulabog ang ilan pang aswang ay napilitan kaming tumakbo na mabilis. Tuloy-tuloy naming binagtas ang daanan hanggang sa makarating kami sa dulo niyon at nakita namin ang isang yungib na parang isang minahan. May minahan pa pala sa liblib na lugar na to? Parang isang lumang minahan to. Oo nga, hindi ko din alam na meron na palang ganito dito. Napapaligiran na tayo ng mga aswang. Wala na tayong tatakbuhan. Ay nako, bakit ba kasi mayroong mga tao matitigas ang ulo? Mabuti na lang at bumalik agad ako. Don Facundo, maraming salamat at dumating kayo. Nakasama ang mga tauhan ninyo. Tulungan niyo kaming matakasan ng mga aswang na to. Kaya pala gusto nyong mapasok ang binahan ko ay ito pala ang balak ninyo. Unang araw nyo pa lang ay gumagawa na kayo ng kalokohan. Siguro ay matagal nyo nang pinagpaplanuhan to, ano? Don Facundo, mag-iingat kayo sa mga aswang. Huwag kayo lumapit sa kanila. Baka saktan nila kayo. Hindi nila pwedeng saktan ang amo nila. Ang ibig mo bang sabihin ay mga tauhan mo ang mga aswang na ito? Bago sumagot si Don Facundo ay kumilos na ang kanyang mga tauhan. Nakuha ng mga yon ang mga hawak naming baril. Hindi na kami nakalaban dahil may mga tauhan pa siyang lumabas sa yungib at natutukan kami ng baril. Nakita namin na nagupuan ng mga aswang sa paligid habang nakatingin sa amin. Napangiti ng bahagya si Francis habang nakatingin sa mga aswang sa paligid. Kung ganon, ikaw pala ang amo ng mga aswang na to. Takot sila sa iyo eh. Isang tingin mo lang ay kusa na silang yumuyo ko na parang isang asong turuan. Matalino ka, bata. Sila ang aking mga tauhang nagtatago sa lumang binahan na ito. Mga lihim ko silang tauhan na siyang gumagawa ng mga inuutos ko pagdating sa gabi. Ikaw ang may kagagawa sa pagkawala ng mga minero? Ipinadukot mo sa kanila mga sarili mong tauhan? Bakit ganon? Ang totoo ay hindi ko tauhan ng mga minerong nawawala. Tauhan sila ng kasusyo ko si Mr. Domingo. At pinagkatiwalaan niya ang ama ni Aurora. Nang makahukay kami ng malaking kahon ng ginto ay nag-uusap-usap sila na maghahatian sila sa mga minerong nakahukay. Hindi ako pumayag, kaya nauwi yun sa pagtatalo namin ni Mr. Domingo. Kaya ba nagpatawag ka ng pagpupulong? Oo, nang dumating sa pulong ang iyong ama at ang iba pa niya mga kasamahan ay hindi ko sila binigyan ng pagkakataong makauwi pa. Dahil naging saksi sila sa pagpatay kay Mr. Domingo. Hinuli ko lang sila at ikinulong. Ikinulong mo sila? Saan mo sila ikinulong? Sa yungib na yan sa likuran mo. Lahat ng mga minerong nawawala ay nandiyan nakakulong. Pero malapit na ang oras na kanilang paglaya at kapag dumating ang oras na yon, magiging katulad din sila ng mga aswang na ito na sumusunod at sumasamba sa akin. Kung tauhan mo sila, bakit mo pinatay ang sugat ng aswang? Dahil wala silang kwenta para sa akin. Hindi na siya pakikinabangan pa. Ngayon ay alam ko na kung sinong nakabaril sa kanya. Isa sa inyo, hindi pa. Oo, tama ka. Kaya masasamang nilalang nakagaya mo, dapat nang mamatay. Matabil din ang dila mo. Pero pagkatapos kang makulong sa lumang binahang ito, nasisiguro ko na paglabas mo dyan, para ka na ring asong ulol na susunod sa mga utos ko para lang mabuhay. Mga bata, ibigay na sa mga hangal na ito ang nararapat sa kanila. Bago pa kami makakilos ay hinawakan na kami ng mga tauhan ni Don Facundo. Ipinasok kaming tatlo sa loob ng kuweba. Doon namin nakita ang mga lalaki at babaeng mayroong mga nakataling kadena sa lieg tapos ay nakatali naman ang kadena
sa malalaking poste na naroon. Ang lahat ay parang mga asong nagwawala dahil sa matinding gutom. Kagaya ng iba ay nilagyan din nila kami ng mga kadena sa lieg at itinali sa mga poste. Mga walang hiya kayo! Pakawalan niyo kami dito! Ang dami palang bihag na narito. Lahat may nakataling kadena sa leeg. Kung ganun, ang mga aswang na nakalaban natin ay mga dating minero na kinulong dito. Tama kayong tatlo. Mga taong nasiraan ng ulo dahil sa matinding gutom. Aling Lani, buhay kayo? Oo, Aurora. Buhay ako, pero parang hindi ko na kayang tumagal. Gutom na ako. Ilang araw na akong hindi kumakain. Pero bakit ang ibang mga nakakulong dito nananatiling buhay? Kahit matagal nang nakakulong dito. Yon ay dahil napilitan silang kumain ng mga hilaw na karne ng tao. Nabaliw na sa gutom ang karamihan. Kaya para na silang mga tigreng mababangis na ang gustong kainin, mga sariwang karne. Magtatanong pa sana ako nang makita kong pumasok ulit ang mga tauhan ni Don Facundo. May dalang malaking banyera mga yun, punong-puno ng putol-putol na sariwang karne ng tao. Yun ang mga aswang na napatay namin. Ngayon ay isa-isang nilapitan ang mga taong naroon at binigyan ng karne. Kitang-kita ko mula sa malamlam na sinag ng mga ilaw na naroon ang pananahimik ng lahat habang kumakain ng sariwang karne. Kasunod nyon ay pumasok doon si Don Facundo. Ganyan nga. Magpakabait lang kayo la. Para palagi kayong mabibigyan ng pagkain. Lalo ka na, Lino. Tiyak na matutuwa ka ngayon dahil makakasama mo na ang anak mo rito. Itay, salamat naman at buhay ka, Itay. Ang tagal kitang hinanap. Nandito ka lang pala, Itay. Sagutin mo ako. Nagsasayang ka lang ng pagod mo, Aurora. Dahil sa pagkakataong ito, hindi ka nakilala ng iyong ama. Tingnan mo, wala na siyang inatubak kundi ang kainin ng putol na braso ng aswang na napatay ninyo. Sa mundong ito, kailangan mong makisayaw sa agos ng buhay. Kailangan kong magpakita ng kabutihan sa inyo para hindi nyo ako paghinalaan na may kinalaman sa pagkawala nila. Malaking kailangan mo panagutan sa batas. Tiyak na mahatulan ka na kamatayan sa ginawa mong to. Iyo, mangyayari lang ang sinasabi mo kung mayroong makakaalam. Sino ba naman ang makakalaban sa akin kung ngayong lahat kayo ay papatayin ko? Sino man kumalaban sa akin, ipapadukot ko at ipapakain sa kanila. Sa lugar na ito, ako ang Panginoon. Kaya magpakabait ka kung ayaw mo maranasan ang aking kalupitan. Pero alam mo, maganda ka. Kahit mukha kang tomboy. Tomboy talaga ako, Don Facundo. Marami na akong babaeng nakarelasyon at yung huli, nahawaan ako ng sakit kaya kung gusto mo ako, hindi naman ako tututol. Gawin mo ang gusto mo sa akin pero palayain mo ko. Ha? May sakit ka nakakahawa. Pambihira, uminom pa naman ako sa basong inuman mo. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Eh kung sinabi ko yun, tsak na pandidirihan mo ko. Luka-luka ka pala eh. Kaya pala nakakaramdam ako ng panghina. Tsaka yung pag-ihi ko, iba na ang amoy. Nahawa na yata ako sa'yo. May sakit na nga talaga to si Imelda, kaya nga niyaya niya ako rito para malanghap yung sariwang hangin. Dito na nga niya pinlanong hintayin ang kamatayan niya. Pero dahil nahawa ka na rin ni Aurora, nako, magbilang ka na lang rin ng araw. Kitang-kita ko ang pagkadismaya sa mukha ni Don Facundo. Naniwala siya sa kalokohang naisip namin para hindi niya magawan ng kahalayan si Imelda. Galit siyang umalis at iniwanan kami, pero ang dalawa niyang tauhan ay nanatiling nakabantay sa amin. Makalipas ang 1 oras, umalis na rin ang 2 bantay. Muli kong tinawag si Itay pero hindi niya ako pinansin. Patuloy lang siyang kumakain ng hilaw na karne ng tao. Awang-awa ako sa kanya. Muli akong napaiyak. Nandito rin sila paring Poldo at ang asawa kong si Pidjong. Naroon sila sa dulong pasilyo. Doon sila nakatali. Kapag hindi tayo nakagawa ng paraan, lahat tayo ay mapapares sa mga taong nandito. Mababaliw tayo sa gutom at hindi magtatagal. Kakain na rin tayo ng mga hilaw na karne kagaya nila. Hindi pala lahat ng mga naging aswang
ay likha ng masasamang espiritu. Ang iba'y kagaya ng mga ito. Nilikha ng masamang tao na si Don Facundo. Hindi tayo mapapari sa kanila. Maghintay lang kayo ng oras. Ako ang bahala. Wala na tayong pag-asa na makakalabas pa dito. Itay! Hindi niyo na ba ako nakikilala? Nabaliw na sa gutom ang itay mo, Aurora. Hindi ka na niya kilala. Dahil sa paulit-ulit kong pagbanggit sa aking pangalan ay biglang tumigil sa ginagawa niyang pagkain ng aking ama, Sir Jupiter. Napatingin siya sa akin nang tumayo siya at humakbang palapit sa akin. Kaso lang, hindi na niya naituloy dahil sa kadenang nakatali sa leeg niya. Hindi siya makakalayo sa kanyang pwesto. Narinig ko na binanggit niya ang aking pangalan kaya paulit-ulit ko rin siyang tinawag sa kanyang pangalan. Dahil doon ay umiyak siya ng malakas na katumbas ng pag-alulong ng aso. Kaya naman ang iba pang naroon na bihag ay parang naintindihan ang kanyang pag-atungal. Anong nangyayari? Bakit lahat sila parang nagiiyakan? Lahat silang nakakulong dito ay hindi nagsasalita. Nag-uusap na lang sila sa pamamagitan ng pag-ungol at pag-angil. Nagkakaintindihan ba sila sa ganun, Aling Lani? Sa palagay ko naman, nagkakaintindihan sila. Kasi, nung dumating ako dito at nakita ako ni Pidjong, umangil siya. Tapos sumagot naman ang iba pang narito ng malalakas na pag-angil na parang umiiyak. Kumbaga sa sundalo, parang nag-uusap sa pamamagitan ng Morse code. Kung ganon, malaki ang pagkakataon nating makatakas dito sa tulong din ng mga kasamahan nilang nakakalaya na ngayon sa labas ng yungib. Sa paanong paraan, Imelda? Kahit anong oras makakaya ko makawala dito, Aurora. Gamit lang ang hairpin ko. Kaya nga lang, baka salakayin ako ng mga nakakalayang mga aswang na tauhan ni Don Facundo. Mas mabuti kung bago tayo kumilos, maayos lang lahat. May plano ako. Subukan natin, Aurora. Anong plano, Imelda? Kausapin mo ang itay mo. Baka maintindihan ka niya. Sabihin mo sa kanyang kausapin niya ang mga kasamahan niya na panahon na para tumigil sila sa pagsunod kay Don Facundo. Kailangan sila ng kanilang mga pamilya. Tulungan nila tayong makalabas dito at labanan si Don Facundo. Tutulungan din natin sila makalaya sa pangalipin ni Don Facundo. Dahil kailangan din sila ng kanilang mga pamilya. Sige, susubukan ko yung sabihin yan kay Itay. Baka nga makumbinsi niya ang mga kasamahan niya dahil siya naman ang pinuno ng samahan ng mga minero dito. Kinausap ko nga si Itay at sinabi ko sa kanya ang mga sinabi ni na Francis at Imelda. Kasunod nyon ay umatungal si Itay ng sunod-sunod habang ginagawa niya yon ay tumitingin siya sa magkabilang direksyon. Kaya naman ang lahat ng naroon ay tumahimik at pinakinggan siya. Paminsan-minsan ay mayroong sumasagot sa pamamagitan ng pag-angil din. Maya-maya lang ay nakarinig kami ng mga yabag ng mga aswang habang hinihila ang mahahabang kadena na nakalagay sa kanilang mga leeg. Lumapit ang mga yun kay Itay at nag-usap sila sa pamamagitan ng pag-atungal na parang aso. Anong nangyayari, Aling Lani? Hindi ko alam kung anong magiging usapan nila, Aurora. Pero sa tingin ko, ang iba, sang-ayon sa gusto ng itay mo. Pero ang dalawang malaking aswang na yon, parang kontra sila. O tama ka, Aling Lani. Yung dalawang yon na palagi tumitingin sa atin ang kumukontra. Nahalinti ka na, Francis. Mukhang hindi magandang naisip natin Tingnan mo, papalapit na sa atin ang dalawang malalaking aswang. Sa palagay ko, hindi sila nakumbinsi ng ama ni Aurora. Naku naman, hindi na nga to maganda. Inaamoy-amoy na ako nitong isang aswang. Tapos tinitingnan ako na malapitan. Kadiri, ang baho ng hininga. Amoy bulok na karne. Ako din. Hinawakan pa ako sa bewang ng isang to. Hindi yata alam na meron akong kiliti sa bewang. Ako naman. Umayos kayong dalawa. Tumingin kayo ng diretso sa kanila dahil inaalam nila kung totoo nga ang sinasabi ni Mang Lino. Parang tama nga kayo, Aling Lani. Kasi ayan pa yung iba naglalapitan pa sa atin. Huwag kayong matakot. Panindigan natin yung sinabi ni Mang Lino na makakaya natin silang mapalaya sa kalupitan ni Don Facundo. Di nagtagal, muling binalikan ng mga aswang ang aking ama. Muli silang nag-usap sa pamamagitan ng pag-angil. Nagulat ako nang muli kaming balikan ng mga aswang at hinawakan kami sa ulo. Hinimas-himas
habang nakangiti. Noon pumasok ang isang tauhan ni Don Facundo na mayroong hawak na baril. Sumigaw yun para paalisin doon ang mga nakalalayang aswang. Nang umangil ang malaking aswang ay nagpaputok ang gwardya para takutin lang sana ang mga aswang, pero naggalit ang mga aswang at isinalakay yun. Kinagat at pinatay, kaya nang makita yun ni Imelda, ginamit na niya ang kanyang hairpin para makalas ang lock ng kadenang nakalagay sa leeg niya. Ito na ang magandang pagkakataong hinihintay natin. Nakumbinsi ng ama mong lahat ng aswang na kumampi sa atin. Ayos to. Pakawalan mo na ako, dali. Ayun! Nandun yung susi sa bewang ng gwardyang pinatay ng mga aswang. Kunin mo dali! Yung aswang, siya na ang kumuha ng susi at pinalaya ang ama ni Aurora. Pinakawalan na rin niya ang iba pa. Ayos. Kung ganun, pakawalan mo na rin yung iba. Oo naman. As your wish, my dear cousin. Tuwang-tuwa ang lahat na makalabas sa minahang ito. Humanda ka, Don Facundo. Dumating na ang pinakamasama mong panaginip. Tama ka, Aling Lani. Ang halimaw na ginawa niya, yun din ang papatay sa kanya. Ilang sandali pa nga ay nakawala na mula sa pagkakagapos ng kadena ang mga nakabilanggo sa minahang yun. Nag-uunahang lumabas pero maririnig ang malalakas nilang pag-angil na nagpapakita ng matinding galit. Nang makalas naman ni Imelda ang kadena sa aking lieg ay nilapitan ko ang aking itay. Niyakap ko siya. Ramdam ko ang malakas niyang pag-iyak. Matapos ay lumingon siya sa kaliwang direksyon. Lumapit sa kanya si Mang Poldo at Mang Pidyong matapos ay nagmamadali na silang lumabas na tatlo. Ang walang hiyang pangit na pidyong na to. Abay, hindi ba lang ako pinansin? Parang hindi ako kilala ng walang hiya. Nangihina pa naman ako. Hindi man lang ako binuhat. Huwag ka na mainis, Aling Lani. Ang mahalaga ay makakalaya na tayo dito. Kailangan na nating umalis dito para tulungan ang mga aswang na kalabanin ng mga tauhan ni Don Facundo. Halika na, Aling Lani. Tutulungan ka na namin makalabas dito. Sige na, mauna na kayong lumabas. Makakaya ko namang lumabas dito. Ako nang bahala sa aking sarili. Tulungan ninyo ang mga aswang. Sigurado ba kayo, Aling Lani? Oo, Aurora. Wala na akong dapat na ikatakot dahil wala nang aswang na mananakit sa atin dahil kakampi na natin sila. Nang marinig namin ang sinabi ni Aling Lani ay lumabas na kami ng yungib. Noon namin nakita ang tatlong mga tauhan ni Don Facundo na nakabulagta doon. Wasak ang mga lalamunan at maraming kagat sa buong katawan. Kinuha namin ang mga baril nila at sinundan na namin ang mga aswang na papunta sa isang minahan. Habang papalapit kami sa minahan ay naririnig na namin ang malalakas na putok ng baril. Kasabay niyon ang malalakas na sigawan ng mga minerong nabulabog sa loob ng minahan. Narinig din namin ang malalakas na angil ng mga aswang. Dalian natin. Baka makatakas pa si Don Facundo. Pero kailangan muna nating tulungan ng mga aswang. Mamamatay sila lahat kapag tinamaan sila ng malakas na armas ng mga gwardya. Hayon ng bukana ng lagusan na may rehas. Teka, may nakabulugta na aswang. Pero meron ding gwardya na napatay niya. Ganito, maghiwa-iwalay tayo sa paglabas ng minahan na to. Hanapin mo si Don Facundo. Marami siyang dapat na panagutan sa batas. Tayo na, Aurora. Magsama tayong dalawa. Sige, nanggigigil din ako sa Don Facundo na to. Paano bang paggamit itong Armalite? Ikasa mo lang na ganito tapos pwede mo nang kalabitin. Puputok yan ng tuloy-tuloy hanggang sa merong bala yan. Mabuti naman kung ganon. Tayo na, Imelda. Harapin na natin ang mga walang hiya na to. Magtago ka, Aurora! Kinabahan ako nang marinig ang malalakas na putok ng baril. Isang gwardya ang bumaril sa amin. Mabuti na lang at nahila ako ni Imelda at nakapagtago kung hindi tinamaan ako. Natulala ako habang nakatingin kay Imelda tapos ay kinapa ko ang aking katawan. Noon ko naramdaman ang hapdi sa aking puso. Nang tingnan ko yun, umaagos ang aking noo. Tinamaan pala ako sa braso. Mabuti na lang at daplis lang yun. Aurora!
Ayos ka lang ba? May tama ako, Imelda. Dumudugo ang braso ko. Malayo yan sa bituka. Hindi ka pa mamamatay dyan. Sinaktan ka nila, pwes. Gumanti ka. Sabi nga, ang sundalong nasusugatan, lalong tumatapang. Tama ka nga. Walang hiya talaga ang loko na to. Umanda ka sa akin ngayon. Ako naman ang magpapaulan ng bala sa'yo. Ha! Nang matamaan ko ang lalaking gwardya, tumakbo na kami ni Imelda papalayo sa bukana ng minahan. Kasunod na namin ang mga aswang na kanina pa din nagtatago dahil binabaril ng mga gwardya. Nang makabuelo ang mga yon, kaagad na sinalakay ang dalawang gwardya. Walang nagawa ang mga yon ng dambahin ng mga aswang. Nang mapalingon ako kay Francis, nakita kong nakikipagpalitan din siya ng putok sa mga gwardyang naroon. Isa sa mga gwardya ang bumulagta ng mabaril ni Francis. Ang galing mo, Francis. Pagkatapos ito, bibigyan kita ng bonus. Gusto kong bonus, Kiss ah! Hindi lang, Kiss. Magpapakasal ako sa'yo kapag nabuhay tayong dalawa. Sige, pangako mo yan ah! Oo, pero kailangan mo pa rin kausapin ng tatay ko. Sana'y magkaintindihan kayo. Ako, yari ka, Francis. Pero saka mo na isipin yan kapag tapos na ang problemang ito. Isa-isang bumagsak ang mga tauhan ni Don Facundo. Natataranta sila dahil hindi nila alam kung sino ang haharapin nila. Ang mga aswang o ang bala namin. Kapag naubusan sila ng bala ay nagkakaroon ng pagkakataon ng mga aswang na makalapit sa kanila. Pinagtutulong-tulungan silang kagating na mga yon. Hanggang sa makita ko sina Itay at Mang Poldo na papalapit na sa opisina ni Don Facundo. Pumasok naman sa loob ng opisina ang dalawang gwardya nang makitang papalapit na ang mga aswang doon. Nakita namin na sa ikalawang palapag ng opisina ay nakasilip sa bintana si Don Facundo. May hawak yung baril. Nang makita namin ni Imelda na babarilin niya sina Itay ay inunahan na namin siya. Hindi niya nagawang magpaputok dahil inulad siya ng bala. Itay, magtago kayo. Nasa ikalawang palapag si Don Facundo at babarilin kayo. Don Facundo! Hindi ka na makakatakas ngayon. Napapaligiran ka na namin. Kailangan mong panagutan ng lahat ng ginawa mo. Mga hangal! Hindi ako taga para sumuko sa inyo. Alam ko na ba napapatayin niyo rin ako kaya hindi ako papahuli na buhay. Pumasok kayo rito para makita niyo ang hinahanap ninyo. Wala talagang kapatawaran ng mga ginawa mo sa mga minero mo. Hindi ka talaga nila bubuhayin. Pwes, uunahin ko na kayo batayin! Yeah! Kaagad na nakapagtago si Francis kaya hindi siya tinamaan ni Don Facundo. Nang sumilip sa pintuan ng dalawang gwardya sa opisina ay nagpaputok din ng baril. Pero gumanti kami ni Imelda at nasa pool ang mga gwardya. Nagmamadaling pumasok sa loob ng opisina si Francis. Sumunod naman sa kanya sina Itay at ang iba pang aswang. Pumasok na rin kami ni Imelda sa opisina. Pagsilip pa lang ni Francis sa hagdanan paakyat sa ikalawang palapag ay pinaputukan na siya ni Don Facundo kaya nagtago siya sa gilid ng hagdanan. Nakita ko na kinausap ni Itay ang mga kasamang aswang. Di nagtagal ay nagtakbuhan palabas ng opisina ang mga aswang. Umikot pala sa likurang bahagi ng opisina at doon dumaan. Kaya nataranta si Don Facundo. Pasukin mo na siya, Francis. Nakapasok na sa likuran ng mga aswang. Tama si Aurora. Akyat na. Nasa likuran mo lang kami. Sige, tayo na. Lalaban ako sa inyo mga hangal! Ikaw ang hangal. Ikaw ang mamamatay. Nang makapasok sa kinaroroonan ni Don Facundo ang mga aswang na pinangungunahan ni Itay, nataranta na yun. Hindi na niya magawang palitan ng magasin ng baril na naubusan ng bala. Tumakbo sa palabas ng kwarto pero naroon na kami sa hagdanan kaya't nahuli na namin siya at inilabas ng opisina. Naroon na sa labas ang mga aswang na nabuhay at ang iba naman ay mayroong mga sugat. Itinulak ni Francis si Don Facundo. Paluhod yung bumagsak sa lupa. Nang iangat niyo ng ulo ay nakita niyang nakapaligid na sa kanya ang mga taong ginawa niyang halimaw. Parang awan niyo na, Aurora. Tulungan niyo ako.
Huwag niyo akong ibigay sa mga taong ito. Kung gusto niyo, babayaran ko kayo. Bibigyan ko kayo ng ginto. Oh, bakit natatakot ka sa kanila? Hindi ba ikaw ang may kasalanan kung bakit sila naging ganyan? Ikaw ang gumawa ng mga halimaw na yan, hindi ba? Ang hitay mo naman ang namumuno sa kanila. Baka naman pwede kausapin mo siya. Kahit lahat ng ginto ay bibigay ko sa inyo. Imelda, Francis, ilayo niyo ako sa mga ito. Eh di sa kanila ka humingi na tawad. Kapag pinatawad ka nila, mabubuhay ka. Pero haharapin mo pa rin ang mga pag-uusig ng batas. Marami kang ipapaliwanag kagaya ng pagpatay mo kay Mr. Domingo. O paano, Don Facundo? Sila Mang Lino na ang bahala sa'yo, ha? Huwag niyo ko iwan sa kanila! Wah! Pinagkaguluhan na ng mga aswang si Don Facundo. Sa sobrang galit ng mga yon ay nagkapira-piraso ang katawan ni Don Facundo. Matapos na mamatay yon, naglapitan sa amin ang mga aswang na naroon. Lahat sila ay nakangiti at natutuwa. Lalo na ang aking ama. Ngayon, malaya na po kayo sa pang-aalipin ni Don Facundo. Sana po huwag na kayong kumain muli ng hilaw na karne. Sanahin niyo muli ang inyong mga sikmura na kumain ng lutong pagkain. At sana, huwag na rin kayong pumatay at kumain ng mga tao. Sabihin mo sa itay mo na gawin ang mga sinabi mo para maintindihan nilang lahat. Itay, pakisabi sa kanilang lahat ng sinabi ko. Sumang-ayon naman si Itay. Kinausap niya sa pamamagitan ng pag-angil ang mga minerong naroon. Sumang-ayon naman ang lahat sa kanya. Matapos ay isa-isang nagsialisan na ang mga yon. Noon naman dumating sina Aling Lani at Aling Norma. Malayo pa lang ay narinig na namin ang malakas na boses ni Aling Norma. Pero nang malaman niya ang kalagayan ni Mang Poldo, bigla siyang bumait sa takot na kagatin ni Mang Poldo. Ganoon din si Aling Lani, kinausap nila ng maayos ang kanilang mga asawa. Oh, ngayong tapos na ang problema. Baka naman pwedeng problema ng puso ko naman yung tapusin natin, Aurora. Oo, Francis. Kagaya ng pangako ko sa'yo, magpapakasal ako sa'yo. Sabay natin tutulungan ng itay mo para gumaling siya. Congrats sa inyong dalawa. Pero kailangan muna natin pumunta sa pinakamalapit na kampo dito para maipaliwanag ang mga nangyari dito. Oo nga pala. Nang lumabas kami sa compound na yon, isinara na namin ang gate. Sina Francis at Imelda ay nagpunta sa pinakamalapit na kampo ng sundalo at inireport ang nangyari. Kaya naman kinuha ng mga dumating na sundalo ang mga bangkay doon. Inalagaan naman namin si Itay at ang iba pang minerong nabuhay para manumbalik sa pagiging normal na tao. Ilang taon pa ang lumipas ay gumaling si Itay. Pero ang iba ay nabalitaan ko na namalagi sa ganoong kalagayan pero umalis na sa aming lugar. Bago matapos ang taong yun, ikinasal kami ni Francis at namuhay ng masaya kasama ni Itay. At yan po ang aking karanasang hindi malilimutan, Sir Jupiter. Isang pangyayaring hindi ko na siguro makakalimutan habang buhay. More power po sa inyong serye and God bless. Lubos na gumagalang, Aurora.